Hello mga kumarites, magandang araw. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na meron pang igaganda itong patungan ko ng kalan? Eto nga pala yung patungan ng lutuan namin na talaga namang napakasama na ng bikas. Medyo nakalihis na yung mga paa nito mga kumarites. Tapos yung board nga na nakalagay dito bulok-bulok na talaga. Nung idinikit ko yung binil na yan mga kumarites, alam ko sa sarili ko na hindi pantay yung pagdidikitan ko pero tinuloy ko pa rin. At nung tinanggal nga nung asawa ko yung mga kahoy dito, ayan at wala na pala kaming pakikinabangan. Dapat sana ay bibili na lang kami ng materyales at mag-a-assemble na nga lang ng panibago yung asawa ko. Pero sabi niya nga para makatipid kami ayun na lang din daw yung gagawin niya. Tinawagan ko na nga rin pala si tatay at tinanong ko kung meron pa nga silang mga tabla at sabi niya nga meron pa nga daw dito sa bahay kaya pumunta na kami dito ng asawa ko. Yun nga lang wala nang medyo malaki na sana ay masasakop yung buong patungan kaya sabi nga nung asawa ko gagawa niya na lang ng paraan. At para mas matibay nilagyan niya na nga lang to ng mga tornilyo at meron naman siyang stock dito. Iba pa rin talaga mga kumarites kapag madiskarte yung asawa mo kahit wala kayong pambili magagawa ng paraan. Ayan at nabuo na nga itong board namin mga kumarites kahit dugtong lang yung nasa gilid. Pinitikan niya nga rin pala yan ng tacker o ano ba tawag dyan basta yung malaking stapler. Tsaka niya inales yung mga excess na board mga kumarites pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Weweldingan pa nga kasi niya yung mga gitna para mas matibay. Ito yung isang kainaman kapag kumpleto ka ng gamit sa bahay anumang oras mong gustong mag-DIY magagawa mo. Syempre kailangan meron ka ding masipag na asawa. Buti na lang yung asawa ko all around na. May trabaho pa nga yan sa tumana tapos nag-aalaga pa ng baboy. Hoy wag kayong malito. Baboy talaga yung inaalagaan niya hindi ako. Mataba lang talaga ako mga kumarites pero pwede na ding ibenta. At dahil gumagawa na rin lang yung asawa ko, sabi ko nga sa kanya baka po pwede gawan niya ako ng patungan ng mga kaldero. Maluwang naman din yung ilalim nito mga kumarites at gasol nga lang yung nakalagay doon. At ayun nga mga kumarites, nahingi nga lang din pala namin yung mga bakal na yan doon kila tatay. Tapos yung pintura nga pala na to ay tira lang namin dati. Sa ilang buwan nga nitong naka-stack akalain mong magagamit pa pala. Tignan nyo naman mga kumarites, napakalayo na sa itsura dati pero hindi pa nga tapos yan at umorder pa nga ako ng vinyl tiles. Nakakatuwa nga din dahil 2 layer pa nga yung lagayan dito sa ilalim. Pagkatapos ng 3 araw, dumating na itong vinyl tiles na in-order ko kaya mailalagay ko na dito sa lutuan. Pwede naman ding hindi lagyan ng vinyl tiles mga kumarites kaya lang mas maganda talaga kapag lalagyan. Ang nakakatuwa nga ay pantay na itong paglalagyan ko ng vinyl mga kumarites kaya siguradong mas maganda yung kalalabasan. 7 piraso nga pala yung order ko mga kumarites pero sakto lang pala yung 4. Bali tinanggal ko nga muna pala yung tornilyo mga kumarites bago ako maglagay ng vinyl dahil nakaumbok nga yun. Bago ko nga din to idikit tinandaan ko muna yung pagsusuotan ng tornilyo. Baka kasi mamaya kung kailang nakadikit na mali pa yung mabutas ko. Napakaganda nga rin pala ng kulay nung napili kong design mga kumarites at napakalamig niya sa mata. Tama lang yung desisyon ko na ito yung chinek out ko kaysa dun sa may light brown. Pare-parehas namang maganda mga kumarites, depende na lang sa taste mo. Kinat ko na nga pala to lahat mga kumarites at gumamit na nga lang pala ako ng sangkalan at wala nga ako makitang ruler. Para-paraan na lang talaga para mapantay. So ayun na nga mga kumarites, sa pangatlong binil na naikabit ko unti-unti ko nang nakikita yung mga pagbabago. Bago ko ikinabit yung pang-4 na binil kinabit ko muna itong tornilyo dito dahil yung tornilyo naman doon sa may dulo yung aalisin ko. Medyo niluwagan ko ng konti yung tornilyo mga kumarites dahil kapag mahigpit umaangat yung binil. So ayan at pinagtatanggal ko na nga rin pala yung mga tornilyo dito sa may dulo. Ayan at saktong-sakto nga yung 4 na piraso. Grabe mga mare, napakaganda. Ito nga palang nasa dulo na akala mo nakaangat, hindi po nakaangat yan. Hindi ko pala napansin na nakapatong siya sa kabilang binil. Pero okay lang naman din mga kumarites at hindi naman masyadong halata sa personal. Anyway, ito at sobrang haba nga ng tornilyo na ibabalik ko kaya ayan at pinagawa ko na sa asawa ko. Grabe mga mare, as in sobrang ganda niya talaga. Pantay na nga rin tong patungan ko kaya hindi na tagilid yung kawali. Bagay na bagay nga tong double burner ko na puting-puti. Nakalimutan ko pa ngang ilagay yung tornilyong stopper nito mga kumarites para hindi gumalaw yung lutuan. So eto na nga mga kumarites yung before and after. Ang ganda, diba? As in, sobrang ganda talaga niya sa personal. Ako nga mismo mga kumarites, hindi ko talaga inakala nagaganda pa pala to ng ganito kaganda. So, yun lang naman for today's mini vlog. Thank you for watching mga kumarites at God bless sa ating lahat.